matanggap na obligasyon. Kaya kapag may tinutukas sa inyo, pinapagawa sa inyo, gawin nyo. Diba? Para matutuwa po ang ating Panginoon. So, yun nga, sa buhay natin, maraming digmaan, maraming labanan. So, may tanong muna ako sa inyo bago tayo dumako sa ating topic. So, sa buhay natin, sino ba ang paborito nating hero karakter na napapanood natin sa TV, napapanood natin sa palabas? Kasi nung data pa ako, ang paborito ko talaga si Wonder Woman. Kasi talagang magpupuya talaga ako niya, kaya yung mga magpapa ko nagagalit kasi umuwi ako ng 10 ng gabi kasi nanunood pa ako ng Wonder Woman. Pabira na kasi itong palabas. Kung kailan pa mag-alas 9, patagay pa palabas ng gabi, kaya gabi na kami umuwi. Tuwing Bernes naman din siya ng gabi. So, alam mo ba, simple si Wonder Woman? Sino nakalam kay Wonder Woman? O, di ba? Isa siyang babaeng, simpleng babae. At meron siyang salamin. Tapos, pag meron siyang nangailangan ng tulong, pupunta lang siya magtatago sa likod, tatanggalin yung salamin niya, at iikot. Tapos, ano mangyayari? Magbabago na yung kanyang mukha. Magiging superhero na siya. Yung naman si Darna, sino nakakalam kay Darna? Di ba? Lulunok na ng batong puting bato, tapos sisigaw ng Darna, magbabago na yung kanyang anyo. So bakit nga ba talaga tayo mga tao naka-invento ng ganun? Ng palabas? Kaya pag may inaapi, nag-ano kayo yung mga tao na kailang mayroong hero. Pumapasok ka sa akin na mayroong pagliligtas. Kapag lumalabas na yung tagapagligtas, kaya hero, palakpakan agad yung nanonood. Sabi, di ba, parang tuwang-tuwa na sila kasi mayroong tagapagligtas kami, mayroong inaapi. Kaya yung tao taga nakapag-invento ng hero kasi mayroong pong kontrabida. Kontrabida sa buhay, hindi na po gaganda ang buhay kapag walang kontrabida. Ganon talaga ang buhay natin bilang isang, bakit nga ba ganon ang nangyari? So kagaya na lang po sa, marami kasi sa atin na humarap sa maraming digmaan. So adi pa natin alam na sa loob mismo ng Biblia, napakaraming digmaan, napakaraming labanan sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. So kasi nung unang panahon, kapag nagdigmaan sila, physical, talagang patayan talaga. Talagang physical na labanan. Kaya po, kung isusulat po natin, halimbawa, magsusulat tayo dyan, isusulat nyo kung paano nyo nakilala ang Diyos at ang Diablo. Siguro hindi kasya sa papel, no? Paano kung isusulat ang Diyos, gito, ganyan, gito, ganyan. Tapos yung Diablo, ito. But, siguro yung papel nyo mapupuno. Kasi nga, dahil doon, makilala natin kung sino ang Diyos at kung sino yung Diablo. So, dito na po tayo sa ating topic. So, bago po, kung i-screen yung ating topic, tayo po muna'y yumuko at manalangin. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, Ama, sa oras na ito. Lubos po kami nagpapasalamat, Ama, sapagat nandito kami, Lord, upang mag-aral sa mga salita. Ito sa lahat, Ama, patawarin niyo po kami, Lord, sa kung anuman ang nagagawa namin pagkakasala at pagkakamali. Linisin niyo po kami, Lord, mula ulo hanggang talampakan. Upang kami po, Ama, ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Kaya sa oras na ito, Lord, kinikilala ka namin, Panginoon, at sariling tagapagligtas, at sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa oras na ito, Lord, bigyan niyo po kami, Ama, na mata, na nakakita, at pusong nakakaunawa sa iyong mga salita. Nang sa ganun po, Lord, makilala ka namin na ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Nilikha mo kami ayon sa iyong kalarawan yung kabanalan at katwiran. Nang sa ganun po, Lord, magawa namin, Ama, ang nais niyo po sa aming mga buhay. Nang sa ganun po, Lord, makasama na po namin kayo, Ama, sa muli pagbabalik dito sa lupa at kunin ang mga tapat na naglilingkod sa iyo. Kaya, Ama, gamitin mo lamang akong daluyan ng pagpapala espiritual, Panginoon Diyos, kung saan hindi ako ang magsasalita, kundi ikaw ang magsasalita, Ama. Samahan niyo po ako, Lord, na iyong mga laksang-laksang mga anghel sa kalangitan. Nang sa ganun po, Ama, aking maibahagi ang mga salita mo, Lord, na malinaw, madaling maunawan at maintindihan ng aking mga kapatiran, Panginoon Diyos. Nang sa ganun po, Ama, amin itong may sagawa at may apply sa aming pamumuhay. Nang sa ganun po, Lord, makilala namin, Ama, kung sino ka at kung sino ang aming kalaban. Kaya, Ama, maraming salamat sa inyo. Pinupuri kita, Lord, at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sarili tagapagligtas.
Amen. So yung topic po natin, yan. The hero and the villain in the Bible. Ang bida at kontrabida sa Biblia. So ang Diyos po, siya po yung God. Si God, yun na. Main point, tunod. Yan. Si God po is a true God. Siya po yung hero. Yan po sa mababasa natin sa Genesis 1:1. Paborito to ng mga bata eh. Genesis 1:1. In the beginning, ang Diyos daw, nilikha ang langit at ang lupa. Siya po ang creator. Siya yung lumikha sa langit at sa lupa at sa lahat ng bagay na ginagawa niyo. Ano bang nakikita natin sa langit? Meron tayo mga bagay na hindi nakikita sa langit. At meron din tayo mga bagay na nakikita dito sa lupa. So siya talaga ang lumikha. Yun na sa sunod yan. Napasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa unang, Lucas, chapter 1, verse 16, nilikha niya, Lucas yan. Lucas muna. He create ay visible and invisible. So, visible tayo yung mga tao na nakikita at hindi nakikita. Sino ba yung mga tao hindi nakikita? Meron ba tayong alam na hindi natin nakikita? Halimbawa na lang po, yung mga angel. Kasi hindi po natin sila nakikita. Pero bahagi po sila ng nilikha ng Diyos. O tayo, nilikha ng Diyos. At yung mga anghel din ay nilikha din ng Diyos. So parihong nilikhaan ng Diyos ang tao at ang mga anghel. So ang Diyos po ay wala pong, yan, sabi mo natin, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Ang lalim naman ng na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamumunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. So lahat ng bagay. So walang bagay na hindi nilikha ng Diyos. So siya talaga yung creator. Siya yung manglilikha at walang ibang lumikha niyan kundi siya lang talaga. So God daw ang lumikha sa lahat ng bagay. So wala daw, meron bang, halimbawa ito na, ang creator, meron bang lumikha sa creator? Ang manilikha, meron bang manilikha? Ang naintindihan nyo ba? Nakuha nyo ba? Ang creator, meron bang nag-create sa kanya? Siguro ang Diyos, creator siya. So meron bang nag-create sa kanya? So wala. Wala pong lumikha sa kanya, kaya siya po yung manilikha. So walang ibang lumikha sa kanya. Sabi po yun sa Isaiah chapter 37 verse 16, God alone is God over all the kingdom of the earth. Siya ang namamahala sa mundo. So ibig sabihin po, ang Diyos po, hindi po siya nakadepende sa iba. Kumbaga, siya yung manilikha at hindi siya pwedeng diktahan o dala dito na babang ito gagawin mo kasi nga siya ang malilikha. So hindi natin siya dapat pangunahan. So maaring tayong mga tao, maaring Lord, pwede ba itong gawin ko, magbigay lang tayo ng opinion. Pero hindi natin pwedeng diktahan ang Diyos kung ano yung ginawa niya. So ang Diyos po, wala pong siyang anyo. Nakikita niyo ba ang Diyos? Hindi. At wala pa siguro nakakita sa Diyos, Kaya nga natandaan ninyo, nung si Moises, na inutusan ng Diyos, na pumunta ka sa Ehipto. Tapos sabi ni Moises, paano Lord, kung tatanungin ako, sino nag-utos sa akin? Sinong nag-utos sa akin at ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano ako ipakilala sa kanya? Paano ko ipakilala sa kanya? So ano ang sabi ng Diyos? Sa Exodus, chapter 3, verse 14. I am who I am. Ako'y si ako nga. So, ganung pagpapakilala ka sa akin doon sa Ehipto. Katulad po sa atin.
Paano ba tayo mapakilala sa sarili natin? Paano natin i-introduce yung sarili natin sa taong kaharap natin? Kagaya ako. Ako po ay si Cecil Tadle, Deloria Tadle. Di ba may pangalan na may apelyido pa. Noong unang panahon kasi, mag-introduce sa sarili nila, magsasabi sana, ako po ay si Hazel, anak ni Warsan, lahi ni Deloria. Ganon po sila magpapakilala. Di ba ganon tayo? Ako po'y may asawa at may 3 anak. So, ganon siya magpapakilala sa sarili natin. Pero ang Diyos, hindi po niya may papakilala yung sarili niya kasi wala po siyang pinagbulan. Kaya nga po, tuwing magsasalita siya, sabihin niya, ako ang Alpha at ang Omega. Ibig sabihin, wala siyang pinagbulan, wala siyang pinanggalingan kasi wala po nag-create sa kanya. So, ibig sa atin, may pinanggalingan tayo. Na ako, si ganito, pagpakilala pa natin sarili natin, ako may natapos akong ganito. So, alam natin kung saan tayo nanggaling. Pero ang Diyos, hindi po niya masasabi kung ano po saan siya nanggaling kasi nga wala nga siyang pinanggalingan. So, sa buhay po natin, may tanong ako, sino ang Diyos at hindi natin nakikita dahil siya ay Espiritu? So, gaya kanina, sabi ko, na ang Diyos, sino pa bang nakakita sa Diyos? So, kakadala na po sa mga Israelite. Yung mga Israelite, kapag nangusap na ang Panginoon sa kanya, bumaba, parang saan yung kidlat? Sa kulog. Kaya yung mga Israelite, nanginginig sa tatakot. Sabi niya, Moises, huwag mong hayaan na mamatay kami. Ikaw na lang makiusap sa Diyos kasi kapag bumaba na ang Diyos, may kidlat, may kulog. Mamamatay kami. Kasi nga, ang Diyos ay Spirit at wala po nakakita sa Kanya. Kaya po, bakit din nasabi ko kanina na the God is a true God? Ano kaya sa palagay natin? Bakit nakalagay diyan kanina? Diyan, God, the true God. Kasi po, merong nagpapanggap na Diyos-Diyusan. Merong nagpapanggap na Diyos-Diyusan na siya daw ay Diyos din at dapat daw kilalanin na Diyos din. Kung nakilala natin si Satanas, ano ba yung mukha niya? Siya ba'y nilikha ng Diyos? Kabahagi ba siya ng nilikha ng Diyos o hindi? Kasi, di ba ang Diyos lumikha ng perfect? So, perfecto ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Pero si Satanas, paano niya ba siya nilikha? Di ba? Ganyan yung anyo ni Satanas, no? Ganyan ba siya ginawa ng Diyos? Nung ginawa siya ng Diyos, ganyan ba yung tsura niya? Gaya na lang po ako. Ako si Cecil Deloria Tadle. Pumunta ako sa tindahan nyo at nagnakaw ako, kumuha ako ng bagay na hindi ko pag-aari sa tindahan nyo. Tapos tumakbo ako. Ano tawag sa akin? Magnanakaw! Nawala na yung pangalan ko. Napalitan na ng magnanakaw. Kaya, ganun po, ang diablo po, hindi po siya ginawa ng ganyan. Ang diablo po, ang totoo po niyang wangis dati, hindi po ganyan. Sabi po dito sa Ezekiel, yan, Ezekiel 28:11-19, hindi ko nababasahin ha. Kerubin na nagtaksil. Siya po yung ang archangel na nagtaksil sa Diyos. Nilikha ng walang kapintasan, isang gwapo, perfecto, punong-puno ng karunungan, nangunguna sa lahat. Siya po yung leader sa lahat. Nandun po sa kanya lahat ang perfecto po sa ginawa ng Diyos kasi ang Diyos nga po ay perfecto. Pero, nagbago po yung kanyang anyo. Ano nang kanyang anyo? Namumula, may sungay, may buntot, may hawak na malaking tinidor. Kaya pag nakita, kaya alam mo ba, natutuwa ako niyan. Grabe naman. May hawak na tinidor. O minsan naman si kamatayan, nakaitim, tapos may hawak na karit. Matatakot talaga yung mga bata pag nakita nila yan. Di ba, dahil tayo, nakikita natin yung itsura niya, matatakot talaga tayo. So dito, nasabi yan sa Ezekiel, kayo na lang magbasa, nandiyan naman yan, basahin nyo na lang. Kasi ilang oras nyo ba ako bibigyan? 1 oras? 2 oras? Kaya, kasi ako, pag natitignan ko yung oras, para bang natataranta, kasi kailangan kong bilisan kasi iniurasan ako, kaya huwag nyo kong orasan. Yan po, puno ang diablo po,
Puno-puno po siya dati ng karunungan, walang kapintasan. Nakikita natin siya ng talagang nandoon yung perfect ng kanyang anyo. Ang Diyos ba, ang tanong nga dyan tinatanong ko na kanina ang Diyos ba lumikha sa kanya? Ganyan ba siya nilikha ng Diyos? Hindi. So, ibig sabihin, nagbago lang yung kanyang hitsura nung siya ay magkasala. Ano pang ginawa niya? Ang gusto kasi niya, pumantay sa Panginoon. Siyempre, ang Creator, gustong pantayan ng yung nilikha. Manilikha, gustong pantayan ng nilikha. Yan, ganyan ibig sabihin doon. Pwede ba yun? Halimbawa sa trabaho, ikaw yung boss, tapos meron kang, kasama sa trabaho. Pwede mo bang pantayan yung boss? Sabi mo, hoy boss, alis ka muna dyan, ako muna. Pwede bang ganon? Nakaupo na yung boss mo, paalisin mo kasi ikaw ang uupo. Hindi po ganon. Po ganon lang, tumubo kasi sa arrogant yung diablo, yung sa puso niya, ng pagiging mataas. Kaya tayo, huwag tayong magmamataas. Kung kailangan, lagi lang tayong humble sa buhay po natin. So, walang kapintasan simula nang siya ay likhain. Pero nung matagpuan sa kanya yung kaligtasan, tumubo sa kanya yung pride niya, siya po ay binagsak sa lupa. Kaya dahil po, una, perfecto siya sa langit, nandoon siya nakaupo sa kanang ng Panginoon, nagpupuri yung mga anghel, at gusto din niya na purihin din siya. Kaya gusto niya palitan at pantayan ang Panginoon. So dahil po doon, binagsak siya sa lupa. At dahil doon, nagbago na po yung kanyang anyo. Ganyan na po yung anyo niya. Kaya po tayo, pag nagkasala tayo, nagbago na po yung ating pangalan. Magdanakaw. Diba, maraming pinangalan sa atin, di ba? Nawala na yung ganda-ganda ng pangalan natin, no? Tapos nawala dahil lang po sa ginawa natin. So marami pong mga, mula sa itas, dyan, mababasa yan sa Isaiah, chapter 14, verse 12 to 14. Tumula daw po sa langit. Basahin muna natin para alam natin. Isaiah 14, then 12 to 14. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, binagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng malupa at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay na pinakamalalim na hukay. So, inulog po siya sa hukay. Ito po yung tinatawag na Hades. So, binagsak siya sa lupa dahil po sa kanyang pagmamataas. Kaya po sa pagmamataas, napakahirap. Kaya, manatili lang po tayong humble sa Panginoon. So dahil po dito, meron din pong, kasi marami nga pong anghel na nilikha ng Diyos. So marami ding anghel na sumama sa Kanya. So marami ding anghel na sumama sa Kanya at nagkasala. Mabasa natin sa pangalawang Pedro. Meron ba dyan? Pangalawang Pedro. Malalim kasi yung ni Arman. Yan. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad sa mga anghel na nagngangasala, ang mga yaon, hindi sila ibinubuling kundi sila ibinubuling sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. So, hindi rin po pinatawad yung mga anghel na nagkasala. Kasi po, ang Diyos po kasi may free will. Ito na nga ang Diyos kasi. Hindi siya katulad ng tao na tagang sinasakal ka, dito ka lang, huwag kang aalis. Ang Diyos kasi may free will. Nga dahil po sa free will kasi yan, nagkasala tuloy ang tao. Kaya yung mga anghel, nagkasala dahil binigyan sila ng free will o kalayaan ng Panginoon. Ganon din po si Adan, binigyan ng kalayaan ng Panginoon. Kaya tayo po, pag binigyan po tayo ng kalayaan, huwag po natin abusuhin. No, kailangan po, tayo'y matakot sa Diyos na gumawa ng kasalanan. So kasi pag tayo kasi nabubuhay,
maiwasan natin na tayo magkasala. Mabuhay sa takot, kasi nga alam natin may parusa. So dyan, ang mga anghel na nagkasala ay hindi po pinatawad ng Panginoon at meron din po mga anghel na umalis sa kanilang posisyon at inaabandona yung kanilang tahanan. Mababasa yan sa Judas, chapter 1, verse 6. Ganyan. At ang mga anghel na hindi nangangamit, ang lalim na makasi din ng ibig sabihin. Tika lang. Basahin ko lang sa Bible ko. Judas 1:6. Bible ko, manipis. Lang. Judas 1:6. Alalahanin ninyo rin na ang mga anghel na hindi nanatili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar, ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kaninang hindi napuputol at ikinulong sa napakalalim na lugar hanggang sa araw na hatulan sila. So hindi po pinatawad ng mga anghel na nag-iwan sa kanilang tahanan o kaya posisyon. Po ang pagtalikod po sa Panginoon ay isa po malaking kasalanan. Yung bang iniwan natin yung ating tungkulin, yung iniwan natin yung ating obligasyon, yung iniwan natin yung ating mga paglilingkod sa Diyos, isa po yung malaking kasalanan. Maging katulad po tayo ng anghel na kinulong ng Panginoon at darating na panahon sila po'y hahatulan. So tayo, wag tayong mag-isip na, ay, iwayo ko na nga, kasi ganitong nangyayari eh. Diba? Wag na tayong talikuran natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, kung ang anghel nga, pinarusahan ng Diyos, paarin tayo din parusahan ng Diyos. Kaya kahit na anong hirap, laban lang. Kasi marami na matagang labanan na nangyayari sa ating panahon. Nung una, sa lumang tipan, labanan sa pisikal, sa atin naman po, spiritual na labanan. So, kailangan lang po natin na manindigan sa salita ng Panginoon. Sa unang Pedro po, basahin ko na po sa unang Pedro 5. Kung ano po ba ang itsura, anong gawa ng dyablo? Unang Pedro 5:8. Basahin niyo po dyan. Buksan niyo po dyan. Na para ang dyablo ay parang leon. Naghahanap na masisila. So tayo yun. Kasi nga, maikli na lang po yung panahon niya at gusto niya mandamay. Sabi dito, sa unang Pedro 5, chapter 8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaalig-aligid na parang leon, umaatungal at naghahanap ng malalapa. So, ang ganito po kasi yan, ang Diyos ay espiritu na hindi natin nakikita. Gumagamit ng laman para magtrabaho. So, malalaman lang kung tayo anak ng Diyos sa pamagitan ng ating salita at gawa. Ang dyablo naman din ay espiritu na gumagamit din ng laman para man-distract, para sirain yung trabaho ng Diyos. Para tayo po ay mahiwalay sa Panginoon. So, dami po niyang ginagawa. Ibig mo sa amin sa Mindoro, ang dami po niyang ginagawa. Minsan, natahimik na lang kami, magsabi na kami, "Hi, Lord." Magbabanggit na lang, "Hi, Lord." Kasi ang dami pong nangyayari na hindi na natin maintindihan kung ano nangyayari sa paligid. So, meron pong labanan. Kung sa Biblia nga, maraming digmaan, maraming labanan sa Diyos at sa kay Diablo. Ganyan din po sa atin. So, marami tayong kinaharap na bawat problema. At paano natin malalaman na yung kapwa pala natin ay ginamit ng kalaban para lang tayo siraan, para lang tayo i-distract, para lang tayo malayo sa presensya ng Panginoon, at para nang sa ganun, hindi natin matanggap yung kaligtasan at buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. So, malalaman po natin na anak ba siya ng Diyos kung meron siyang salita ng Diyos. At anak ba siya ng dyablo
nakadepende rin siya sa kanyang salita at gawa. Dito po tayo sa, yan. Ano po ba ang salita ng Diyos? Katotohanan. Nandun sa kanya yung salita ng katotohanan na nagbibigay buhay. Yan, sabi nga niyan sa John 17, verse 17, basahin natin. Pababanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So sa Diyos po, wala pong kasinungalingan sa Kanya. Lahat po ay puro katotohanan. Yung katotohanan po kasi, yun po nagbibigay buhay sa atin. Kapag po nagsalta tayo ng kasinungalingan, parang pinapatay natin unti-unti yung ating espiritu na nagmumula po sa Diyos. Kaya pag tuwing nagsasalita tayo ng katotohanan, di ba pa ang saya sa pakiramdam? Parang napaglabanan natin, nagsalita tayo ng totoo. Kaya parang natutuwa ang Panginoon sa atin. Kagaya na lang po sa isang espiritu na nagsinungaling. Na malalaman natin, ay, yata yung nagsinungaling. Paano natin malalaman na siya yung nagsinungaling o katotohanan yung sinasabi niya? So, ibabase po natin sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya kailangan natin mga anak magbasa. Baka mamaya yung Bible natin dyan, naaligabugan na, sa kanila mabubuksan pag-araw ng linggo. Di ba? So, ang Diyos po, nandun po sa Kanya yung katotohanan. At wala po sa Kanya yung kasinungalingan. Kaya po, kung tayo'y nagsasabi ng katotohanan, ibig sabihin po na nasa atin ang Diyos. So, nasa atin ang Holy Spirit ng Panginoon. Kaya nakita nyo po yung isang puno na lang. Isang malaking puno. Yung ibon, di ba maraming ibon na dumadapo? Yung ibon po, nagsimbolo po yun sa Holy Spirit ng Diyos. Di ba yung si Jesus na bautismuhan? At yung Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya saan yung kalapati. So yung ibon, yung puno na yan, kapag mayroong mga ibon, ibig sabihin doon, kaya yung ibon na yun dumapi sa sanga kasi nga matibay. Yung puno, kaya siyang dalhin. So pag hindi, ang ibon kasi hindi dadapo, kapag alam niya yung sanga na hindi siya kayang dali kasi mabigat siya. O ganun din po, ang ibon, dumadapo, umaalis, dumadapo, umaalis. Kaya pag tayo po ay gumagawa na hindi maganda, gumagawa tayo ng kalooban ng Panginoon Diyos, nandoon yung Holy Spirit ng Panginoon. Kapag nagkasala naman tayo, parang umaalis yung Holy Spirit ng Diyos. So iwasan natin na tayo po ay makagawa ng hindi maganda. So ano po ba yung aksyon ng Diyos? Ng mga anak ng Diyos. So dito yon salita ng Diyos at aksyon o gawa ng Diyos na tayo din sa atin din ito. So anong ipapalit natin? Love, forgiveness, and blessing. Ibig sabihin doon, kapag tayo'y kinukutya, inuusig, ang hirap pagmahal ng kaaway, no? Kaya nga sabi sa Matthew chapter 5, verse 44, ibigin ang kaaway. So napakahirap naman. Pero, yun po kasi ang utos ng Diyos na magmahalan. Parang sa ganun, makita ng mga kapaligiran, nagmamahalan sa anak siya ng Diyos. Diba? Kung ibalik po natin sa mga taong kumukutya sa atin, umuusig sa atin ay pagmamahal at pag-ibig. So, wag na natin silang patulan. Kasi pag pinapatulan natin sa kanya, para bang maiba na yung mukha natin. Natandaan nyo pa kapag nagagalit tayo, hindi na natutuwi yung mukha. Minsan kasi, may ganyan kasi, di ba? Pag nakita, nandiyan na naman siya, makita ko na naman yung mukha niya. Di ba? May ganyan din. Kaya, minsan yung mga tao natutruma nila pag nakikita. Patatawa talaga ako dun sa Mindoro talaga eh. May mga kabataan din na, lagi na nga kami nakikita. Pag nakita kami, nagtatago, sabi, ay ba problema ninyo? Sabi ko, nakita naman tayo kahapon, bakit hanggang ngayon magtatago pa rin kayo? Tapos natanong ko, anong problema, hindi nagsasabi. Yun pala, grouping kasi sila. Salamat sa inyo, wala kang grouping dito. Doon sa Mindoro, grouping. Grupo si ganito, grupo si ganyan. Isang grupo pupunta. Nagwato ko, bakit hindi kayo buo? Bakit may kulang sa inyo? Kasi bilang ko po talaga sa siyempre, ilan lang naman sila eh. Bilang ko talaga sa mawawala naman isa. Kasi hindi nagsasabi ko ng problema. Yun pala, inggitan, pagsiselos, nakarinig na hindi magandang salita, nandun na sa kanila yung hindi pagkakaintindihan. Walang favor sa inyo dito. Lahat kayo pantay-pantay.
Nagkataon lang na yung kapatid na ito ay nangailangan ng tulong, kaya pinagbigyan. Tuwing katulad ng isang kapatid, nangailangan siya ng dami kasi gagraduate siya. So dahil wala siyang maisuot, ay member siya, tagpagamit siya sa simbahan, kaya nga sabi ko sa kanila, kapag member kayo ng simbahan, kapag meron kayong pangailangan, madali kayo makalapit o makahingi ng tulong. So ang problema lang, itong iba hindi nagsasabi. Saan ako maghula-hula, magmamagic-magic? Kung anong kailangan ninyo? Di ba? Yung isa nagsasabi, Nay, ganito, ganyan. Sige, may damit ako yan. Binigyan ko ng damit. So may sapatos ka ba na suotin? Na ito, sige, magsasabi. Tanong ka na lang. Mag-ano sa Shopee kasi hindi ko alam kung anong favor mo o paborito mong sapatos. Kasi ginawa ko na rin itong isang kapatid. Nakilala yung ba si Lene? Nung nag-graduate na siya ng grade 12, sagutin namin yung kanyang damit, events sa kanyang pangailangan. Hanggang sa nakapasok siya sa kolehiyo, binibigyan po namin siya ng alawas, kahit na maliit na halaga. So pinapakita namin na may halaga siya. Yung sumunod naman yung kapatid na naman yan si Grace. So ganun, nandoon talaga yung pagsisilos talaga niya, kaya pinaliwanag ko, mga anak, pag kayo naman nakagraduate ng grade 12, kayo naman ang bibigyan namin. So hindi kayo mabibigyan ng lahat ng sabay-sabay, kaya hindi naman ako mayaman. Sabi ko sa kanila. So meron talagang bibigyan kasi kailangan nila. So doon ko pinaliwanag ko sa kanila na, Nay, kasi ganito na, nakaread kami, huwag nyo nang patulan. Madalas kasi kami, tayo mga anak ng Diyos, madalas nating kaharap, kaya mga pastor, mga workers, mga leaders sa simbahan, ang dami nating kinaharap na iba't iba mga problema. Paano natin ito masolusyonan? Paano natin ito haharapin? Na makasundo ang bawat isa na masolusyonan natin. Kaya sa amin, ang dami kaya tinamuyo po yung tao na punong-puno po siya ng pagsubok, puno-puno siya ng karanasan. Alam niya kung paano harapin yung bawat problema na masolusyonan. Kaya sa amin, napakahirap doon po sa Mindoro kasi nandun po yung mga ganito mga pangyayari. Kaya sabi ko, tinuro ko sa kanila, ganito ang gagawin nyo, ha? Ang sabi kasi madalas po talaga ako nagbabanggit ng verse. Kaya minsan yung mga bata doon parang na inyo na. Ay, kasi lagi ako nagpapaalala talaga. Sabi na, pinadiriinan ko kasi ito yung salita ng Diyos para patunayan lang na ito yung tama. Na hindi mula sa akin, kundi mula sa Diyos. Nga sabi ko sa kanila, mahalin nyo na lang at kumustahin ko ano nangyari. Baka mamaya may nangyari lang. May problema lang. Kasi may bata po talaga doon na minsan nawala na atensyon sa pamilya, kulang sa pagmamahal, at parang sa amin na lang siya humuhugot. Kaya nung time na yun na nandun na sa kanya, tumubo sa kanyang puso yung pagsiselos, magbaglalas-las sa dito. Sabi ko, alam niyo ba kung sino natutuwa sa ginagawa ninyo? Ang diablo. Tuwang-tuwa ang diablo sa inyo. Kaya napakahirap sa ganong sitwasyon kung ikaw, paano mo palalahanan o payuhan yung ganong klaseng bata. Kaya salamat po sa Panginoon Diyos kasi tayo, puno-puno tayo ng salita ng Panginoon at paano natin sa palakasin. So ganun po, pagpagnay, katulad na lang po, forgiveness. Katulad na lang po ng ating Panginoong Hesus. Nung pinako siya sa krus, ano bang sinabi niya? Nung pinako ang ating Panginoon sa krus sa Kalbaryo, ano po ang sinabi niya sa taong nagpako sa kanya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung ang Diyos nga, nagpapatawad, tayo pa kaya? Kaya dapat natin patawarin yung mga taong nagkasala sa atin. Kung salita lang naman yan, patawarin, palapasin na natin yan. Di ba? Palampasin natin kung salita lang naman yan, hindi naman yan nakapito sa atin, hindi naman nakakawala yan sa reputasyon sa atin. Pagpalipasan natin yan. Baliban na lang siguro kung pisikalan na. Kung idadaanan natin sa tamang posisyon. Kung salita lang kasi doon sa lumang tipan, pisikal. Pero sa atin kasi, salita na lang. Hindi naman nakakamatay yan eh. Di ba? Huwag na natin patulan. So, sa blessing naman din, idalangin daw. Ang katulad na lang po ni Esteban. So, pag sabi kasi natin, lagi natin sinasabi, Panginoon naman siya, Diyos naman siya eh. Diba? Paano po si Esteban? Sa Esteban do, isang din katulad din natin na taon din. Pero binabato po siya. Ikaw kaya, babatuhin ng ganito kalaking bato. Hanggang mamatay. Ano kayang sasabihin natin? Tayo nga lang, makarinig nga lang tayo na hindi magandang salita eh. Di ba? Mag-iinit tayo gadong ulo, mag-struggle agad, kung ano nang ginagawa, di na makapag-isip ng tama. Pero sa Esteban po, ano pong ginawa niya? Kung anong sinabi ni Jesus, yun din na po sinabi niya. Kasi narinig niya eh. Nung pinako ang ating Panginoon Diyos, narinig niya. Kaya tayo din, kung narinig natin ang salita ng Diyos, i-apply natin. Huwag niyo pang narinig dito, tapos labas nandito.
Kaya narinig ni Stephen, ang sabi ni Stephen, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kapag merong kumukutya sa atin, merong nanglalait sa atin, ang sabi ng Diyos, ipagdasal. Ipagdasal, huwag sumpain. Karaming kasi sa atin eh. Pag nagagat, pumatay ka sana. Di ba? Parang ganun ang sabihin. Kaya nga, dahil po sa ating salita at sa ating gawa, mapapatunayan na tayo anak ng Diyos o anak ng Diablo. So ano naman po yung dahil mababasa yan sa Roma chapter 12 verse 14. Yung idalangin ang ating mga kaaway. So sa forgiveness naman, sa Lucas chapter 23 verse 34, sa Gawa chapter 7 verse 60. So si Teta naman, yan, punong-puno po ng kasinungalingan na pumapatay sa espiritu ng mga tao. So, nung verse po niyan, ang kausap po sa John chapter 8, verse 44, ang kausap po ng Panginoon Diyos diyan ay mga Hudyo at mga bihasa sa kasulatan na sinasaliksik yung Biblia, pero hindi po nila tinanggap ang ating Diyos. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, Ama, anak kayo ng Diablo. Di ba, kung ikaw sabing anak ka ng Diablo, di ba masakit? Anak ka ng Diablo, hinahian ka ng masamang espiritu. Di ba? Dahil sa ating ginagawa. Dahil po sa ating mga salita at gawa, demon possessed, sinadiba ng masamang espiritu. Dahil po sa ating ginagawa. Di ba? Kaya nga, ang ating Panginoon nung siya po nangaral, sino po yung madalas kumukutya sa Kanya? Yung nagsasabing anak kami ni Abraham. Na dapat silang unang tumanggap sa Panginoon, yung kanyang salita, dapat silang unang tumanggap kasi nga nagbula sa salahin ni Abraham. Pero sila pa yung kumukutya. Sabi dito, sa John chapter 8, verse 44, ang Diablo ang iyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya, likas na sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmula ng lahat ng kasinungalingan. Kaya po, madalas sinasabi ng mga pastor, huwag ka magsinungaling kasi pag nasinungaling tayo, anak tayo ng Diablo. Di ba? Kahit sa mga bata, tinuturuan natin, bawal magsinungaling. Alam mo po kasi, mga bata pa lang kasi kami nung time na yun, madalas talaga kami hindi kami mapalo. Kaya sinungaling kami. May ganyang pangyayari na magsinungaling kami. Pero nahuhuli talaga kami. Kaya sabi sa aming papa, magsinungaling kayo, mahuhuli ko pa rin talaga kayo. Kasi nga hindi nakatingin sa mata. So tingin ka sa mata ko. Malaman ka agad na tayo nagsinungaling kasi hindi tumitingin sa mata. Kaya minsan nga, yung pastor, banggit nila yung pastor namin, pag nagmiminsahe siya, tapos mayroong natatamad, alam mo ba ang action ng mama ko? Minsan nakakaya talaga yung mama ko minsan. Di ba kami lahat? Tapos, yung pastor namin na magmimensahe, bigla din, pag alam niyang mama ko na natatamaan kami, titingin sa amin. Tumitingin sa amin, kaya tama yung post ni Arman eh. Mama kasi pag, nalaman talaga ng pastor namin na sinungaling kami. Kaya minsan matatawa ka sa mama namin. Kaya siyempre, ang mama natin ang nakakilala ka sa atin. Kaya huwag tayong gumawa ng hindi maganda kasi ang gawa kasi ng kalaban natin, mapag-usig. Yan, tama yun, di ba? Mapag-usig, mapagkutya, naghahanap ng lagi ng mali. Bakit na maliit na bagay lang? Hanapan ka ng mali. Kagaya na lang may pangyayari yung sa Mindoro. Lahat na ginawa na namin. Pero meron ka lang isang hindi nagawa, ay naku, burado na lahat ng ginawa mo. Meron ka lang kung sinabi, madami ka na sinabi sa kanila. Meron ka lang isang sinabi na hindi maganda. Naku, burado na lahat yung sinabi mo. Kagaya na lang po, iba kasi yung lingwahe nila eh. Hindi katulad sa atin. Katulad na lang sinabi ko na, bakit ang likot-likot mo? Sa kanila pala, pag nanakaw na pala sa kanila yun. Di ba ang layo? Kaya sabi ko, hindi ko alam yun. Sabi, bakit ang likot-likot mo? Kaya pala nakasimangot na sila. Tapos hindi na nagsisimba ng linggo. Ay, ganun pala yung pastoran niyo dyan. Sinabihan pala kayo ng ganyan. Huwag na kayo magsimba. Ano ba yun? Hindi ko naman din alam pala. Kaya sabi ko, buti na lang. May nanay kami nagsasabi ng gano'n, Pastor. Sister, nanay kasi ang tawag sa akin, hindi ako natawag na pastora doon. Nanay, kunay, ganyan na po kasi, sa amin po kasi yung salita niya, magnanakaw na po pa, magnanakaw na daw.
Ay, ganun ba? Kaya nung time na nung araw na taga ako na pasensya, ay, sorry. Hindi ko alam. Pasensya na kasi iba kasi yung lingwahe natin. Katulad na lang po ng ugat-ugat. Di ba, pag ugat, puno. Sa kanila pala, nagtatain na. Hindi ko talaga sabi ko, pasensya na. Kasi dapat siguro, umabot ako ng 10 taon nito para kung malaman ko yung mga lingwahe ninyo. Kaya po sa bawat, kaya maraming Pilipino talaga na hindi nakaintindihan sa lingwahe. Dahil lang po sa salita, dahil lang po sa lingwahe, hindi na nagkaintindihan. Nandun na yung digmaan, nandun na yung hindi na pagkaunawaan, hindi na pagkakaisa. Diba? Dahil lang po sa isang salita. Kaya doon ako natatawa, taga isang malaking hamon, taga sa aming mag-asawa, sa lugar na yun. Sabi ko, Lord, dinala mo kami dito, Lord, ano ang maggawin namin? Dalawa lang kami. So alam niyo po ba, kapag manalangin po tayo sa Panginoon, hindi po siya nagpapabaya. Meron siyang ipapadala doon. So nagpapasalamat ako, kasi meron talaga siyang pinadala na talagang nakakatulong. Kasi meron pong simbahan doon na taga Lumalago, ang pastor po kasi nila doon, kilala din po sa naunang naming pastor kung saan kami magkakilala ni Pastor Ricky. So dahil doon, nainggit ako sa kanila kasi nga lumago ang gawain nila at maraming teacher na nagtuturo. Sabi ko, Lord, hindi ako teacher, nobody ako, Lord. Napakaganda po magturo ng mga bata, Lord, na iba't iba ang mga edad. So gusto ko, Lord, kung sila binigyan mo, naway kami din bibigyan mo. Alam niyo po ba, hindi po ipagkakait ng Panginoon yung kahilingan natin. Meron pong mangyan din doon na nagtapos po sa teacher din. At talagang doon po siya nagpapagamit. So, sa buhay po natin, kapag manalangin po tayo sa Panginoon, tutulungan po tayo ng Panginoon. Kaya po mahalaga po na makilala natin kung ano po yung salita ng Diyos at kung ano yung salita ng Diablo. Karamihan kasi sa atin, magsasabi na lang, huwag na nating alamin. Sa Diyos na lang tayo, huwag na sa Diablo. Kaya karamihan sa atin, nagkakamali, nagkakasala, nagkakamali ng desisyon, nakakaapekto sa buhay natin spiritually. Kasi hindi natin alam yung kalaban natin, kung paano sa gumawa at kumilos. Halimbawa na lang po, si Manny Pacquiao. Sino nakakalam pa yung Manny Pacquiao? Malaban siya ngayon sa boxing. So si Manny Pacquiao, bago siya humarap sa laban, nanonood muna siya ng mga lumang video doon sa kalaban niya para malaman niya kung paano gumalaw yung kalaban niya para matalo niya. So ganun din po sa atin. Kailangan natin pag-aralan yung gawa ng kalaban para hindi tayo masakop. Baka mamaya yung katabi mo, ginamit na pala ng Diablo para i-distract yung trabaho ng Diyos sa buhay mo. Kaya dumating sa puntot na ayaw mo na maglingkod dahil maraming nangyayari. Ayaw mo na magpatuloy kasi maraming kumukutya sa atin. Pero ang sabi ng Diyos, kung siya nagpatuloy, dapat din po tayong magpatuloy. Kung siya nagtagumpay, dapat din po tayo magtagumpay. Malapit na pong dumating ang Panginoon. So wag na po tayong patupi-tumpi pa. Kung may nakumukutya man sa atin, may nagusig man sa atin, ipagpanalangin natin, ipag-pray natin. At huminga ng malalim. Ganun muna, inhing. So, ang dami kasing nangyayari sa paligid natin na pagbalos-dalos tayo sa mga desisyon natin, inhing muna. Lord, ang lakas ng hangin, Lord. Diba? Huwag tayong magpadaig sa masama, kundi daigin natin ang masama. Kaya yun lang po at marami pong salamat sa buhay natin. Kaya ako po, nagpapasalamat po ako doon po sa Mindoro, kagaya po nakaraang, patutuo ko na rin po ito. Huwag nyo na akong time, kasi patutuo ko ito. Doon po hindi ko maintindihan sa lugar namin, ang gawain talaga kay Nanay Rosalinda, doon sa bungad ng tindahan, ay Martes. Pero hindi ko ma-imagine, hindi ko ma-get kung bakit nagkaroon kami ng gawain ng Lunes. Sabi ko talaga kanina, akala ko talaga na Martes na, kasi sabi kasi ni Pastor, maggawain daw sa inyo. Akala ko po talaga Martes, kasi alam ko Martes talaga ang gawain dito. Alam mo ba, pagka madaling araw, yung isa po sa kasama namin sa Bible study, nawala, na-aksidente sa motor. At malang kasi gabi yon, alam mo naman sa probinsya, pag gabi, wala nang halos tao. At pagpasalamat na lang siya dahil may nagrurunda ng mga pulis at nakita po siya. Dahil madala po siyang cellphone, natawagan yung kapatid. Alam niyo po ba? Alam mo naman natin yung sa probinsya na, malayo pang hospital. So, di po siya nakarating doon.
At habang pong nagbebiyahe, yung sila nang kasama yung ambulansya, lagi po niya binabanggit, Lord, kung bubuhayin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. At dahil po na hindi na siya binuhay ng Panginoon, pero dahil nung araw na yon, nakarinig siya ng salita, nagsisimba na rin kasi siya. Pero alam natin mga Kristiyano na pag nagsisimba tayo, hindi pa tayo committed sa Panginoon. Kaya minsan, may iba na nagsasabi, bakit kinuha siya ng Panginoon? Mabait po siya. Mabait po siya at mapagkatiwalaan. Doon sa matandang na tinirhan niya. At sabi namin na bakit siya kinuha? Siguro dahil ayaw na ng Panginoon na magkasala pa siya. Kaya po, ang pamilya po niya, nagsisimba na po nung linggo, ng buong-buo silang pamilya. Kaya yun po yung pagpasalamat natin sa Panginoon na meron palang pangit na nangyayari, pero meron ding gagawin ang Panginoon. Kaya doon po ako na nagpasalamat sa Panginoon kasi nakita ko po sila na nawalan man, sabi ko nawalan man sa ng kapatid. Buong po tagas ng pamilya. Ang kagandahan po kasi sa probinsya, buong-buong po sila ng pamilya. Mula sa tatay, sa nanay, mula sa lolo at sa lula, hanggang sa mga apo. Gaganon po yung kagandahan. Kapag ang mga mangyan po kasi, mahirap po kunin yung loob nila. Pero kapag nakuha niyo po yung loob nila, ay buo po silang pamilya magsasamba. Kaya po, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, huwag tayong mag-question sa Panginoon, bakit ganito nangyayari, Lord, bakit pangit? Kasi alam natin na meron parang layunin o purpose ang Panginoon na hindi natin alam. At malalaman na lang po natin kapag naganap na. Kaya salamat po tagas ako sa Panginoon kasi sa buhay namin doon, ang hirap ng buhay, kakainin mo na nga lang, ibibigay mo pa. Kasi po, ang mga bata po talaga doon ay naglalakad, walang makain. So pupunta sa bahay, palipas na lang sa pagkain. Kaya hindi ko po talaga sila pinapauwi na hindi nakakain. Kaya po, pag nandun po ako, nandun po sila. Ngayon na nandito ako, alam po pong wala sila. Araw-araw po kasi sila nandoon. Pero ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung may tumutulong na rin po sa simbahan. At pangalawa po, mamaya pong 2:00, join fellowship po doon sa simbahan. At maraming simbahan po ang pupunta. 5 simbahan po ang pupunta doon. Kaya kawawa po si pastor. Siya po yung magluluto. At kung nandoon po ako, gigising po ako ng 4:00 para po magluto. Nang tanghalian, kasi para po hindi na po sila uuwi. Kaya po katapos po ng gawain, may kainan kami doon. So magluluto. Tapos mamaya namang 12:00, may gawain ulit. Magluluto ulit sila ng 6 kilong pansit. Tapos 3 kilong sopas. Yun lang. Tapos ibang mga magna naman, nagluluto naman din ng tuman. Kaya po tulong po sila doon. Kaya po tuloy-tuloy lang po ang ating panalangin. At huwag po tayong magsawa na maglingkod sa kasi alam po natin na darating po ang panahon na ang Panginoon po babalik at magtagpuan sa puso natin na mayroon tayong salita niya. Kasi po hindi po tayo makakapasok sa langit kapag wala tayong salita niya. Sa buhay po natin, nagsuot tayo ng damit na puti. Yung damit po kasi ng puti, simbolo po yun sa ating mga gawa. So ingatan po natin mga sarili na huwag tayong paut-ulit sa pagkakasala. Katulad ng sa pagputi, suot ng puting damit. Yung puting damit natin, di ba? Ingatan natin na madumihan yan. Di ba? Kailangan puti pa rin siya. Kasi po mahirap maglaban ng puti. So ganoon din po, yung puti nating damit na simbolo na ating mabubuting gawa, huwag po nating hayaan na madumihan. Kaya ingatan po natin ating sarili. Kaya maraming salamat po sa Panginoong Diyos dahil po yung mukha at manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, Lord, sa oras na ito. Lubos po kami nagpapasalamat, Ama, sa mga salita mo, Lord, na dapat naming maunawaan ang gawa ng aming kalabang Diablo, Panudot, upang malaman namin, Ama, at kung paano namin ito malampasan at matagumpayan, Panudot, na hindi po niya kami masakop, Ama. Salamat sa mga salita mo na nagbubigay sa amin ng buhay, kaligtasan, Ama, at pag-asa na puno-puno pa ng Diyos ng ang kapangyarihan mo, Ama, sa iyong mga salita. Kaya, Lord, alam po namin, Ama, nasasamahan niyo po kami, Lord, at hindi mo kami iiwan. Sapat tapat ka na nangako sa amin, hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya, Lord, salamat po, Ama. Ang mga salita na tulad, maging sandigan namin, Ama. Ang pangharapin namin ang iba't ibang saring-sari pagsubok, Ama. Iba't ibang mukha ng pagsubok, Panginoon. Ngunit salamat sa mga salita mo, Lord, na ito nagbibigay sa amin ng karunungan, Ama, upang maunawaan namin, Lord, kung ano ang nais at kaluban niyo po sa aming mga buhay at malampasan namin at mapagtagumpayan namin, Lord, ang mga pagsubok, Ama, na dumarating sa aming mga buhay. Sapagkat, Ama, alam po namin, Lord, na marami pa kaming pagsubok na haharapin. Ngunit ang pagsubok na itulog kung hindi namin malampasan, Ama,
sa ano pa, Lord, ang iba pa mga pagsubok na aming maranasan, Ama. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami, Ama. Samahan niyo po kami na yung mga laksa-laksang mga anghel sa kalangitan, Ama. Nang sa ganun po, Lord, kami po, Ama, ay magtagumpay na kung paano po kayo nagtagumpay, magtatagumpay din po kami at matagpuan mo kami, Ama, na handang sumunod at magpasakop sa inyo. Kaya, Ama, maraming salamat sa inyo. Sa iglesia na ito, Lord, patuloy po ingatan at gabayan ang mga membro na ito, Ama. Nang sa ganun po, Lord, ano po ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagpapatawad, Ama, at andun po yung kanilang pagmamahalan sa bawat isa, Ama, upang masunod ang layunin niyo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri kita, Lord, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, at sariling tagapagligtas. Amen.